Quezon City Mayor Joy Belmonte na tila yata kumampi pa sa dating pulis na nanutok at nambatok ng baril sa isang siklista. Ikinagalit at iginiit niya ito kung bakit aristuhin agad. Kaya binigyan pa ito ng plataforma upang makapagsalita ang dating pulis. Dahil sa napakainit na usaping ito o balita, nagnais ang media na magsagawa ng press conference kasama si Wilfredo Gonzales, ang dating pulis na nananakit at nagkasa ng baril laban sa isang siklista sa Quezon City. Ayon pa sa dating pulis, humingi ito ng kapatawaran sa mga mamamayang Pilipino. Nagsampa na rin ng kaso ng alarm and scandal ang QCPB laban kay Gonzales. At dahil sa presko na nangyari, ay nadamay pa sa isyo ang isang general. Kaya ito ay naghain ng pagbibitiw sa tungkulin. Ngunit ito ay pag-aaralan pa kung tatanggapin ang pagbibitiw ni Torre. Sa aksyon na ginawa ni General Torre ay maraming humangang netizens sa ipinakitang delikadesa. Ayon sa mga netizens, bihira lang sa mga kapulisan na katulad kay General Torre na nagbibitiw sa posisyon. Maiangat lang ang moral ng kapulisan na patuloy na nadudungisan dahil sa maruruming miyembro sa hanay na nagsusuot ng uniforme. Dahil sa kanyang nag-viral na video ay nakalkal tuloy ang mga nakatagong baho ng dating pulis na si Wilfredo Gonzales na isang kalbo na nambatok at nagkasa ng baril sa siklista. Ayon pa sa kilalang abogado na si Raymond Fortun, base sa nakalap na impormasyon ay hindi pala ito retirado, kundi ito ay na-dismiss sa pagkapulis at kanya pang inaalam kung ang pagka-dismiss nito sa serbisyo ay may kaugnayan sa pagiging bayolente. Dagdag pa rito na itong kutseng minamaniho niya ay hindi nakapangalan o nakarehistro sa kanya at ito ay iimbestigahan pa. Dahil dito kay Gonzales ay nabulabog ang pamunuan ng QCPB. Sa insidenteng nangyari, ay ipinakita ang anggulo ng siklista ukol sa pangyayari at siya mismo ang nagsasalita. Ay, sarap pumasok kayo. Bigla niya pinato. O, siyempre, sabay pag ano dyan, tututukan na niya ako ng baril sabay bato. May baril nga yun. Yeah. Hindi mo makaporma kasi may baril eh. Hindi yung nakaiba sa bato. May hawak siyang baril. Yung dinidinay niya kanina, wala doon siyang baril. Ang dami yun. Saan na ba siya? Malit siya ata. Kasi nagsimula yun doon sa ano ko lang eh. Aminado naman ako sir na may mali ako kasi pagpasok niya doon dito, pag angat ito doon galing sa Blooming balik sa school. Pumasok siya sa bike lane. Sa green yun eh. Natural doon ako, bike lane yun eh. Eh, dinitbit niya ako. Kinapit ko yung ano niya para lumabas. Nagalit. Eh, hindi ko na ito pinansin. Ang nangyari, hinabol niya ako doon. Ang insidenteng ito ay agad nakarating sa isang kilalang lawyer na si Attorney Fortun. At aniya ay gagawa siya ng aksyon ukol sa pangyayaring ito. At agad itong pinatawag. At tatayo bilang boses ng masa para sa mahirap na walang kakayahang ipaglaban sa mga higanting mamamayan na naging abusado sa kanilang panunungkulan. Despite of everything, humiling pa ang dating pulis. Aniya na ipagdasal siya at ang kanyang pamilya sa seguridad na kanyang kinakaharap. At ang inyong mga dasal ay napakalaking tulong sa akin at sa aking pamilya. Nagpahayag ang LTO ng 90 days penalty suspension lamang para sa driver's license sa dating pulis. Ito ba'y karapat-dapat o sapat na ba ang 90 days suspension para sa dating pulis?
Dahil ito ay nag-viral, hindi maiwasan na inulan ito ng mga negatibong komentaryo ng mga netizens na hindi ka nais-nais laban sa kanya. Nag-uulat, what's new? Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share, huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang balita.